Aileen, paano yung modus na sinasabi nila at paano naman nasangkot dyan ang mga taga-Department of Agriculture? Yes, Jun, ayon nga kay Israel de Guyal, ang chairman ng Bonena Multipurpose Cooperative, binibili ang mga supply na nasa loob ng cold storage units at saka mag-aanunsyo ng kakulangan sa supply. Dagdag pa ni de Guyal, dito umano papasok ang Department of Agriculture at maglalabas ng importation order para mag-angkat ng supply ng sibuyas. Sa motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture and Food, itinuro ni Riguyal si Lilia Lea Cruz na umano'y bumibili ng mga supply sa cold storages. Si Cruz ang tinatawag na Onion Queen o Mrs. Sibuyas na sangkot umano sa smuggling noong 2014. Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmer sa kasamne, wala na pong magrereklamo na paano mag-i-import na tayo kasi wala nang sibuyas ang farmers kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang tinutukoy nyo na bumibili lahat? Ayan po si Lea Cruz po. Pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. So, alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Nagsagawa na rin ng pangkomite ng executive session kung saan dito pinangalanan umano ni Riguyal ang mga opisyal ng Department of Agriculture na sungkot umano sa nasabing modus operandi. Dumalo rin sa executive session si Lea Cruz kung saan mariin din itong pinabulaanan na sangkot ito sa anumang anomalya sa pagmamanipula ng supply ng sibuyas. Sa pag-resume o pagbabalik ng investigasyon na question din ang iba't ibang ahensya gaya ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Customs o BOC sa nagiging investigasyon ito sa onion smuggling. So ngayon nga, Jun, hinihintay na lang natin ang sagot ng Department of Agriculture, particular na ang Bureau of Plant Industry dito nga sa nasabi ni Israel de Guyal na may mga opisyal umano ng DA na sangkot sa modus operandi na sinabi nga nito at hinihintay din natin ang pahayag ng mga mambabatas kung ano nga ba nangyari doon sa executive session na isinagawa kanina. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jun. Isang pagkaklaro lang, itong Aileen, itong Lea Cruz na sinasabi dyan sa pagdinig, siya ay isang negosyante at ano ang kaugnayan naman niya doon sa mga taga-Department of Agriculture? At anong pinakaunang motu proprio inquiry nga, ang pagkakakilanlan nga niya sa sarili niya ay isa siyang agripreneur. At ang sabi nga ni Israel de Guyal nga dito ay kumbaga ay may magkasangkot din ang nasabing Lea Cruz ito at ang mga ilang opisyal ng Department of Agriculture na bibilhin umano ang mga supply na nasa loob ng cold storages at saka sasabihin na may kakulangan na tayo ng supply ng sibuyas at kailangan na tayo mag-angkat. Ito ngayon maglalabas ang Department of Agriculture ng importation order. Kasama na rin nga dito si Lea Cruz na bibigyan ng nasabing importation order at saka mag-aangkat ng sibuyas. Sa mga susunod na pagdinig, Aileen, sino-sino pa ang inaasahang iimbitahan ng House of Representatives? Ang nasabi nga ni Representative Barzaga kanina ay iimbitahan din ang director mismo ng National Bureau of Investigation para nga malaman kung ano na ba ang update o kung meron na nga bang konklusyon doon sa isinasagawa nilang investigasyon sa onion smuggling. Aileen, total, nandiyan ka ngayon sa House of Representatives. Meron na bang kahalintulad na panukalang batas na inihain dyan, katulad ng halimbawa sa Senate, meron ng panukalang batas na mag-classify sa hoarding para ipasok ito sa economic sabotage? Panawagan na nga rin ng ilang mababatas dito sa Kongreso, June. Ngunit sa ngayon, ang naipasa pa lang sa ikatlo at muling pagbasa ay ang House Bill para gawing economic sabotage ang tobacco smuggling. Pero wala pa sa ngayon tungkol sa agricultural smuggling. Alright. Maraming salamat, Aileen Cerudo.